Naka-ready na po ba tayo? Purihin natin ang Panginoon. Sa lahat po ng mga panauhin, sa ating mga kapatid sa Bagak, Paisawan, Bataan, doon po sa aking mga kamanggagawa, sa mga minamahal nating senior citizens, sa mga lingguhang manonood ng YouTube channel na ito, isa pong maalab na pagbati po sa inyong lahat ngayong umaga. No? Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Muli, Ama, lumalapit kami sa iyo na may bukas na puso. Lord, Ikaw ang aming Panginoon, gabay, at ang may hawak ng aming buhay. Salamat po sa kabila ng maraming bagay na humihila sa aming atensyon. Tinawag mo kami na unahin ka, ang iyong presensya, ang iyong salita at ang iyong kalooban. Panginoon, turuan mo kaming ilagay sa tamang ayos ang aming mga prioridad. Tulungan mo kaming marinig ang iyong tinig. Sa dami ng responsibilidad, bigyan mo kami ng biyayang pumili ng tama. Sa bawat desisyon, ipaalala mo na ang kalooban mo ang maging priority one ng aming buhay. Linisin mo ang aming puso sa anumang ambisyon, takot, o kagustuhan na hindi nakaayon sa iyong kalooban. Palitan mo po ito ng masidhing pagnanais na sundin, paglingkuran at mahalin ka ng higit sa lahat. Bigyan mo po kami ng tapang na isuko ang aming sariling plano at mga kapayapaan na magtitiwala sa iyo na laging mas mabuti, mas mataas at mas makapangyarihan. Lord, sa aming pakikinig ng paksa ngayong umaga, buksan mo ang aming isipan. Hayaan mong ang bawat salita ay magtanim ng bagong pananaw, sigla at pagsunod. Gawin mo kaming mga anak na inuuna. Inuuna ka kaysa aming pamilya, trabaho, ministeryo at pang-araw-araw na buhay. Nawa, ang aming mga desisyon, direksyon at buhay ay magsabi ng isang malinaw na mensahe, Diyos ang una. Kalooban niya ang una, kaharian niya ang una. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin natin muli ang Panginoon. Tumanda na naman yung mga may birthday, no? Talagang ganun po, ano? Sayang yung mga araw, no? Ang ganda-ganda nung inawit natin kanina. Yung Jesus is Lord, no? Yung mismong iglesia tinatawagan ng Diyos na magpahayag ng kanyang salita, no? Kung naintindihan niyo po yung awit kanina, talagang, no? Yun po ang ibig sabihin ng Panginoon sa atin, no? Alam niyo, sa bawat araw na dumaraan, napapalibutan po tayo ng napakaraming gawain. Maraming responsibilidad, pananagutan, at mga desisyon. Madali pong maubos ang ating mga oras at lakas sa mga bagay na ating ginagawa. Kaya nga kung di tayo mag-iingat, ang kalooban po ng Diyos ay magiging isa lamang sa marami nating priorities, imbis na maging pinakauna sa lahat. Sa kanyang sermon sa bundok, tinuruan tayo ni Jesus na ang tunay na kapayapaan, katiyakan at direksyon sa buhay ay hindi nagmumula sa pag-aalala o pagsusumikap lamang, kundi sa pagtatalaga ng ating puso sa kalooban ng Diyos. Sinabi niya, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness." Isa pong paanyaya at utos na unahin ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya sa mensahe ngayong umaga, titingnan natin, no, yung hindi lamang kung ano ang kalooban ng Diyos, kundi paano natin gagawin yung priority one. Ang pinakamataas, pinakamahalaga, at pinakamagandang layunin sa buhay. Sapagkat kapag ang Diyos ang una, ang lahat ay napapailalim sa Kanyang mabuting plano. Kailangan natin ng isang mabisang alternatibo, mga kapatid, sa buhay. At ito ay making God's will priority one. Susuriin natin sa sharing ito kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin ngayong umaga.
At dahil hindi sapat na malaman lamang ang kalooban ng Diyos, sa halip kailangan din natin gawing prioridad ang pagsunod sa Kanya. Again, sa Kanyang sermon sa bundok, itinuro po ni Jesus ang kahalagahan ng wastong prioridad sa buhay. Importante kasi yan eh. Ito mismo ang practical na paalala ni Jesus sa Kanyang mga alagad na kailangan nating maunawa ang lubos. Babasahin ko po ito bilang isang pagpapaalala. Sa Mateo 6:25 hanggang 27. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Bakit po itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talatang ito, no? Na binasa ko? Huwag mabalisa tungkol sa mga pangunahing pangangailangan. Pakinggan niyang mabuti po ito kasi kumisan we take it for granted. No? Kasi ilang beses na natin nabasa ito, no? Pero parang kaya inuulit-ulit, wala hong natatanim sa puso. Bakit tayo nagugulan tungkol sa pagkain, sa inumin, at sa damit? Bakit? Sapagkat mas malaga ang buhay at katawan kaysa mga ito. Sapagkat ang Diyos po ang nagbigay ng buhay, ay tapat na magbibigay sa atin ang ating mga pangangailangan. Pero kung minsan, nagiging biktima po tayo ng ating mga pangangailangan. Bawat tao, alam ko, ganyan ang iniisip lagi, no? Ngayon pa lang nga, nandito na tayo sa siya, nag-iisip tayo ng kakainin natin mamaya, no? Ang pinakasentro sa aral na ito ngayon ay, sabi po ay huwag mabalisa. Magtiwala tayo sa Diyos, sapagkat ayon sa Kanya, mas mahalaga ang buhay kaysa sa anumang material na mga bagay. Now, Jesus also said and explained further in verse 26. Sabi niya sa 26, Masta ninyo ang mga ibon. May mga tinuturo siya. Masta ninyo mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit, pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Maliwanag na kung ang mga ibon nga ay inaalagaan ng Diyos gayong hindi naman nagtatrabaho o nagtiipon, edi siyempre, mas lalong mahalaga sa Kanya ang tao. Amen po ba? Kaya kung inaalagaan ng Diyos ang ibon, mas aalagaan niya ang tao. Kaya hindi dapat mabalisa o mag-alala ang tao. Katunayan, sinabi pa niya sa verse 27, sabi niya, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Oo nga naman. Di ba? May dadagdag ka ba? Wala naman, di ba? Walang maitutulong sa tao ang pagkabalisa. Yung pag-iisip ng lahat ng kanyang pangangailangan. No? Lalo lang nadadagdagan ng problema. Kaya, tinanong sila ng Panginoon, no? Dito po sa Mateo 6:28 hanggang 32. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho at gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sakalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Oo nga naman. Hindi natin naisip to, no? Yung mga sinasabi ng Panginoon. No? Iniisip lang natin yung araw-araw na buhay natin. Wala tayong pagbabalik tanaw doon sa mga sinabi niya. Mahalaga kasi intindihin yun eh. Sabi niya sa 31 at saka sa 32. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Hindi tayo. Dapat yung mga Gentiles na nag-aalala niyan. Bakit po? Kasi alam na ng ating Ama na nasa langit na kailangan natin ang lahat ng iyan. Alam na ng Diyos yan. No? Ang mga hintil ay mga taong hindi po kumikilala sa Diyos at lagi silang abala at nag-aalala tungkol sa mga material na pangangailangan. Nakakahawig natin sila. Kaya, para sa mga anak ng Diyos, hindi kailangan ganong pag-aalala dahil batid natin, sabi nga, ng ating Ama sa langit ang lahat ng pangangailangan ng tao bago pa man to hingin.
So, iniisip pa lang natin, alam na ng Diyos yung kailangan natin eh. No, ha? Kaya, hindi natin kailangan mabalisa. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin at siya'y tapat maglaan. Kaya, sa halip na mabalisa, pagsikapan muna natin na pagharian tayo ng Diyos. Yun muna isipin natin. Yan mismo ang utos ni Jesus na may mga kalakip na pagpapala. Ganito po sinabi niya sa kanila sa Mateo 6, sa 33 and 34, no? Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Naintindihan po ba natin yon? Amen. Naintindihan po natin? Okay. Sabi sa 34, kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Dahil ang bukas, ang bahala sa sarili nito, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Hindi ba niyo napansin yung mga tao, gulong-gulo, wala pa nga po, magulo na sila. Inisip nila yung bukas, samantalang hindi nila alam kung magsusurvive sila ngayon. Ganyan ang nature ng tao, no? Ngayong umaga, akmang-akma ang paksa natin sa pangangailangan ng lahat. Tingnan natin kung ano mga dapat natin gawin upang gawing una ang kalooban ng Diyos. Or, making God's will priority one. No? So, ang kalooban ng Diyos ay nakasentro po sa kanyang kaluwalhatian at kabanalan. Huwag ninyong kakalimutan yan. Kailangan hanapin natin ang kanyang kalooban at sundin. That's why in Roman number 1, seeking the will of God involves the reign of God. No? Making our decisions based on God's will. Dapat ganon. All decisions, no? Kailangang unahin ang kanyang kalooban. Yun lang sa simpleng guideline, no? Ito ang pinakamatas na layunin ng tao sa lahat ng bagay. Lahat ng nilikha ay para sa kanyang kalooban. Lahat ng kanyang gawa, yung kanyang paglikha, paghatol at pagliligtas, lahat po ng ito ay nagpapakita ng kanyang kadakilaan. Ang kalooban ng Diyos ay laging nakaangkla sa pagkilala ng tao kung sino siya. Sapagkat mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya ang lahat ng bagay. No? Hindi niya kailanman, pakinggan niyo ito, hindi niya kailanman isasakripisyo ang Kanyang kabanalan para sa mga kagustuhan ng tao. Tandaan natin ito. Ang mga utos ng Diyos ay laging tugma sa Kanyang karakter. Ang Kanyang kalooban ay laging tama, malinis, at makatarungan. Ang kasalanan ay laging taliwas sa Kanyang mga layunin. Ano ang magandang halimbawa para patunayang una siya sa buhay natin? Mag-isip kayo, ano bang gagawin ko para una ang Panginoon? Marami tayong pwedeng pag-isipan, pwede tayong gumawa ng plano, whatever. Pero maganda yung halimbawa. Halimbawa, meron job offer sa iyo na mas mataas ang sweldo, pero makakasira sa spiritual life mo dahil hindi ka na makakadalo at makasasamba sa kanyang mga gawain. So, ano ang pipiliin mo? Yung job offers na mataas ang sweldo? O pipiliin mo ang mas mababang offer pero makakadalo ka at makakasamba sa gawain ng Panginoon? Merong integridad. May kapayapaan. No? At panahon para sa Panginoon Diyos. Alam mo kung ano yung priority mo. No? Ganun lang kasimple yun eh. Job offer, di ba? Ang ganda ng kita, pero hindi ka naman makaka-attend sa church. Yung isa naman, sakto lang. Medyo kapos ka pa rin ng konti. Pero lahat ng gawain ng Panginoon, magagawa mo. I think that's the wise choice. No? So bakit ito priority one? Kasi mas mahalagang sumunod sa layunin ng Diyos, hindi pera. Listen alam niyo yung pera, pag narinig niyo, tumataginting yan eh. No? Huwag po yung pera. Hindi po convenience o pangangailangan sa buhay. Sapagkat alam mo na hindi magpapabaya ang Diyos. Alam mo sa sarili mo yon. Now that you are matured Christian, di ba? Alam mo na yung takbo ng buhay. Alam mo na hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Di ba? At ang gumagandala naman ng buhay natin pag sumusunod tayo sa Panginoon eh. Kung hindi, yun ang problema. Di ba? Sinabi ni Jesus sa mga alagad na, sikapin yung pagharian kayo ng Diyos.
Hindi po siya may effort eh. Hindi po siya effortless. May effort talaga. Sikapin yung pagharian kayo ng Diyos. No? So basahin natin muli, baybayin natin yung Matthew 6:33, no? Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kumpleto po yung recipe na yan. Sa mas malawak na kahulugan, ang kaharian po ng Diyos ay ang paghahari niya sa pamamagitan ng Kanyang kalooban. Perfect po yun eh. Kaya ginamit ni Jesus ang kaharian at kalooban, no, bilang magkatulad na ideya, katulad ng mababasa natin sa Mateo 6:10. Ganito po yung pinagsama rito yung maghari at yung kalooban. Naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Halos magkasama sila, magkatulad na ideya na binabasa natin. Ano pong punto rito? Kailangan pagsikapan nating sundin ang kalooban niya. Pagsikapan, merong effort. Ito pa, sa John 4:34, sabi niya, sinabi sa kanila na Jesus, lahat po na naka-highlights mahalaga, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Ito pong sinabing ito ni Jesus ay ipinapakita po yung pinakapuso ng kanyang misyon. No? Ang buong buhay niya ay umiikot sa pagtupad sa kalooban ng Ama. Para kasi kay Jesus, ang kalooban ng Diyos ang tunay na pagkain. No? Ang nagbibigay lakas sa Kanya, direksyon at kasiyahan sa Kanya. Hindi siya nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa kalooban ng Diyos. No? Ano po nangyari? Siya ay isinuko ng Ama. May tiyak na layunin ang kanyang pagparito sa lupa. Ang kanyang buhay ay hindi self-directed, kundi God-directed. No? Para kay Jesus, ang pinakamahalaga ay hindi ang sariling kagustuhan niya, kundi ang kalooban lagi ng Ama. Ito po ang modelo ng tunay na discipleship. Ang tunay na buhay ay nakikita sa pagsuko sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo pwedeng solo yung gusto natin gawin natin. Hindi talaga pwede yan. Pinagdaanan natin lahat yan. At nakita natin ang ibinunga. Hindi maganda. Di ba? Hindi lamang simulan ang kalooban ng Diyos, kundi tapusin ito. Lahat na nag-start sa discipleship, lahat ng nangangaral, lahat na nagbibigay ng Bible study, tumutulong sa tao, simula pa lang po yan, di pa ho tapos yan. Ito po yung nagpapakita sa atin ng katapatan, pagpupursige, pagiging tapat natin sa misyon, at pagiging masunurin hanggang wakas. Ang ganda nung kinanta natin eh. Yung second song natin, Jesus is Lord. Sana mamaya mapatugtog pa natin uli yun. Napakagandang awit nun. Inuutusan tayo kasi roon eh. So, ang konteksto po ng John chapter 4, yung ipinapagawa ay ang pagtataguyod ng kaligtasan ng tao. So ano ang mensahe para sa ating ngayong umaga? Ang tunay na kasiyahan ay nasa pagsunod sa Diyos. Hindi po doon sa sariling tagumpay, pera, accomplishment, kundi kalooban po ng Amang nasa langit. No? Ang buhay Kristiyano ay isang misyon. Hindi tayo iniligtas para lang maging ligtas, kundi para maglingkod, magpahayag, at magbunga. No? Ang pagsunod ay hindi kalahati, kundi buo. Hindi sapat na simulan lang ang kalooban ng Diyos. Tinawag tayo ni Jesus na tapusin ang ipinagagawa sa atin. Ang kalooban ng Diyos ay nagbibigay lakas sa atin kapag ang puso ay nakatuon sa Diyos. May lakas kahit pagod, may direksyon kahit magulo, may pag-asa kahit may malaking hamon. Sabi po sa John 6:38, ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Very clear kay Christ eh. Maliwanag na maliwanag sa Kanya kung ba't siya napunta sa lupa, ba't siya bumaba sa lupa. Maliwanag.
Hindi niya plano yun. Kaya nga, isinugo siya eh. Hindi po niya plano yun. Isinugo siya ng Ama dito sa lupa para ganapin ang kalooban ng kanyang Ama. Kaya, ang pagsisikap na tayo'y pagharian ng Diyos ay paghahangad na siya ang priority one sa buhay mo. Now, what else is included here? No? Letter B, it involves the duty of discipleship. Alalahanin natin na inuuna ng Diyos ang kaligtasan at katubusan ng tao. Tandaan niyo, huwag niyo kakalimutan yon. Inuuna ng Diyos ang kaligtasan at katubusan ng tao. Mula Genesis hanggang Revelation, ito ang puso ng kwento ng Diyos. No? Ang plano ng Diyos ay alisin ang tao mula sa kapahamakan patungo sa buhay tulad ng kanyang ginagawa sa church ngayon. Ang sentro ng lahat ng ito ay si Kristo. Yung kanyang buhay, yung kanyang kamatayan, at yung kanyang muling pagkabuhay. God's will be not just moral, it is redemptive, kaligtasan at katubusan. Hindi nais ng Diyos na may mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi at maligtas. Kalooban ng Diyos na pakinggan natin ang kanyang anak. Yun po ang kalooban ng Diyos, pakinggan natin ang kanyang anak. Sa Mateo 17:5, habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Kaya dapat lahat ng may pandinig, makinig. No? Si Jesus, ang may buong kapamahalaan sa langit at sa lupa, at nais niyang humayo tayo at gawing alagad niya ang mga tao. Gaya ng sinabi ng awit kanina. Ulitin ko po sa Mateo 28:19 hanggang 20, ang sabi niya, habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen po ba? Amen. Hanggang sa katapusan ng panahon. Sino sa atin na nakaka-appreciate niyan? Mas na-appreciate natin ang Jollibee, ang McDo, di ba? Sino nakaka-appreciate niyan? Na makakasama natin siya hanggang sa katapusan ng panahon. Wala sa isip natin lahat yan, mga kapatid. Alam ko. Alam ko rin yung mga iniisip natin lahat. Dito po, sa talatang binasa ko, sa pinakamaikling salita, sumunod tayo sa lahat ng inuutos niya. Gawin nating alagad ang lahat ng tao. Kailangan natin siyang sundin because after all, sa Kanya lamang tayo makasusumpong ng kapahingangan. Naniniwala ba kayo doon? Amen? Ito ang pinaka-classic example sa Biblia. Ano sinabi ni Jesus sa mga nahihirapan at nabibigat ang luba sa kanilang pasanin? Basahin natin yung Mateo 11:28 hanggang 30. Ano sabi niya? Tingnan niyo po. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang luba sa inyong pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ano po ibibigay? Kapahingahan. Amen? Ito po ay imbitasyon ni Jesus sa mga taong pagod. No? May mabigat na dinadala. Hirap sa buhay dahil sumusunod sa Kanya. Ang mensahe ng Panginoon ay simple, ngunit napakalalim. Nahihirapan ka ba at nabibigatan? Si Jesus lamang, kapatid, ang makapagbibigay ng tunay na kapahingahan. Hindi lamang sa katawan, kundi maging sa puso at kaluluwa. Ang ibig lang po sabihin nito, kung pagod ka sa problema, sa bigat ng buhay, kung nabibigatan ka sa kasalanan, o sa takot kaya, kung parang wala ka na sa tamang direksyon, inaanyayahan ka ni Jesus na lumapit sa Kanya, hindi para husgahan. Hindi para husgahan, kundi para pagaangin ang iyong pasanin at bigyan ka ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ginagalawan mo.
Sa makatuwid, sa pinakamaikli pang salita, si Jesus ang kapahingahan ng mga pagod. Siya ang pag-asa ng mga nahihirapan at nabibigatan. Siya ang kailangan natin. Ito ang sinabi niya sa 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob, matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Amen. Wala hong ibang panggagalingan ang kapahingahan, mga kapatid, sa Kanya lang. Parang bird's nest. Sa Kanya ka lang makasusumpong, lalo pag pagod na pagod ka na sa buhay. Alam ko, ang dami nahihirapang tao eh. Yung talagang di na magkasya, no? Sa pamilya, yung mga dating tinatanggap natin na pera. Marami nahihirapan. Lalabas ka, pumunta sa palengke para bumili ng tanghalian o hapunan. Talagang kahit anong pagbalibalterin mo yung pera, yung halaga hindi nagbabago. Wala na talagang mabili halos. Kung magtsatsaga kang bumili ng mga medyo nabubulok na, medyo kasyang-kasya naman. No? Sa Kanya lang kasi matatagpuan ang kapahingahan. Mahirap ba yan? Basahin natin yung 30. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Alam niyo kung bakit magaang? Kasi karamihan ng pinapasan mo, pinapasan na niya. Kaya kung konti lang yung pasan-pasan mo, yung weight, yung labis na bigat, nasa Kanya lahat. Kaya mas magaang. Kaya sabi niya, kayang-kaya niyo, madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay sa inyo. Kailangan po natin pakinggan at sundin ang Kanyang mga itinuturo. Huwag lang tayo nakikinig. No, ha? Ngayong umaga, buksan natin. Ang prayer ko nga kana, buksan yung puso natin para malagyan ng mga mahalagang bagay. No? Kung magkagayon, makakasunod tayo sa mga inuutos niya. Ano pa ang involved sa priority 1? It involves the role of the church. Hindi po sapat na marunong tayo, mga kapatid. Ang kalooban ng Diyos ay nakikita sa pagsunod sa Kanyang salita. Pagsuko ng ating mga sariling kagustuhan. Paglakad sa silong ng matibay na pananampalataya. We need to be faithful in worship and fellowship. Ito yung community priority. Hindi ko nakikita yan sa church. May kulang lagi. Halimbawa, makinig ka. Kilala kita, kapatid, kung sino ka. Hindi mo gagawing optional ang Sunday worship o fellowship sa care group. Hindi ka dapat natamarin. Hindi ka dapat nagmamadaling umuwi. Hindi ka magpapadala sa iyong pagod, sa iyong pagiging busy o dahil may nakaamba ka ng lakad sa araw na ito. Refrain from doing it. Alisin mo yan. Bakit siya priority? Mahalaga ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Nakakapagtrabaho ka, nakakakain ka, hindi ka nagkakasakit. Hindi mo ba alam yon? Sinong gumagabay sa iyo? Mahalaga ang presensya ng Panginoon sa buhay mo. No? Mahalaga ang presensya niya sa church din ito. Naparito si Jesus upang itatag ang kanyang iglesia at unahin ang kanyang misyon sa mundo. Ang kalooban ng Diyos ay hindi personal kundi missional. Tignan niyo? Kailangan sundin natin siya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Paano ka magpapahayag ng Ebanghelyo? Yung pagkatapos sa service, uwi na kagad. Nagmamadali ka. Pasalamat ka't hindi ka nadadapa sa hagdanan. Di ba? Ipahayag mong Ebanghelyo. Ituro mo sa mga kaibigan, kakilala mo yung katotohanan. Tulungan mo yung mga mahihirap at nangangailangan. Kahit paano, abutan mo sila. Pagpapakita kay Jesus sa pamamagitan ng ating buhay. Matiyak na ang buong pamilya ay maligtas. Hindi po yan mangyayari ng basta uupo ka lang at makikinig ka. So ano ang priority rito? Abutin ang mundo para kay Kristo. Abutin mo yung kapitbahay mo, kaibigan, kakilala, kamag-anak, ninong, ninang, tito, tita. Ang dami niyan. Yun ang utos ng Panginoon eh.
Bakit naman hindi ka susunod? Mabigat ba yung pinapagawa? Sinabi na niya kanina, magaang lang ang inyong pasanin. Dahil yung mabigat siya nang nagkarga nun eh. So, ganito po sinabi niya kay Apostol Pedro nung bigyan niya ng assignment. Ano sabi niya sa Matthew 16:18? At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Very powerful itong message na ito. Ang iglesia ay ang pamayanang sumusunod sa Kanya. Pamayanang sumusunod kay Kristo. Ano ang mangyayari kung susundin natin siya at ihayag natin ang Ebanghelyo? Ano pa mangyayari? Dadami ang mga makakilala sa Diyos at maliligtas. Katulad po na nangyari sa Aklat ng Mga Gawa sa 2:41. Ito po nangyari nung sumunod sila. Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yun. Bakit? Sumunod sila. Kaya hindi nadadagdagan, hindi sumusunod. Naintindihan niyo yun? Kaya hindi nadadagdagan, hindi sumusunod. Yun lang po. Hindi kailangan gumamit ng matematika. Hindi kailangan ng siyensya. Simpleng pag-iisip lamang. Kaya hindi nadadagdagan, hindi sumusunod. Go forth in His name, ang sabi ng awit kanina. Hindi nga nangyayari yun eh. Tingnan nyo, ano ang nangyayari? Ano po ang ginagawa ng mga taong sumusunod sa Kanya? Ano po nangyayari? Acts 2:47. Anong ginagawa nila? Nagpupuri sila sa Diyos at kinarulugran rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Bakit? Sumusunod eh. Nakita nyo? Sumusunod. Kasama sa pagsunod ang pagtitipon, kagaya ngayon. Kasama ang pangangaral, kagaya ngayon. Kasama ang pakikipag-fellowship, gagawin mamaya. Huwag kang tumakas sa fellowship. Huwag kang tumakbo. Kailangan mo yan, kapatid. Hindi ba natatandaan noong gabing kumakain ang banal na hapunan ng mga alagad? Come to think of it, let's go back. Natatandaan mo ba nung kumakain si Jesus at ang kanyang mga alagad noong gabing yon? Merong umalis sa pagtitipon. Kilala mo ba siya? Gagayahin mo ba ang taong ito sa ginagawa niya? Pag umalis ka, parang ganun. May pagtitipon eh. May banal na hapunan. Katulad ngayon, meron tayong gawaing ganyan, hapag ng Panginoon. Lalayasan mo? Alam mo ba ang pangalan ng taong umalis kung sino? Gagayahin mo siya? Mahalaga ang pagtitipon, kapatid. Yung fellowship. Nagpe-fellowship sila, biglang umalis. Yung isa. Nakita niyo yan? Pero yung mga alagad na tunay, ano pong ginawa nila? Nasa Aklat ng Mga Gawa, 2:42, ano sabi? Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa panalangin na gagawin natin mamaya. Get nyo? We are practicing yung pong biblical na paraan ng pagsamba, ng pagkilala at pagtanggap kay Kristo. So sa fellowship, ano ang mahalagang gawain na dapat din natin ginagawa? Sa fellowship, ano dapat? Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Habang nagfe-fellowship kayo, hindi lamang ninyo tinignan ang sarili nyo, tinignan nyo yung katabi ninyo. Baka may mga pinagdadaanan nito. Baka kailangan niya ng comfort. Baka hindi niya kailangan ng pagkain, ng kape, ng spaghetti, ng pansit. Baka kailangan niya comfort. Naaabot mo ba yung katabi mo? Ano yung fellowship niyo? Tawanan? Inuman? Kainan? Kaya may fellowship, ina-exercise natin lahat yung mga bagay na ipinagbili ng Panginoon sa atin. Di ba? Ano ang huwag natin dapat kaligtaan? Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan. Ilan lang naman pala yan eh.
Nakita nyo? Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Hindi natin alam kung anong bukas. Hindi natin alam kung ano ang mamaya. Walang isa sa atin ang marunong na nakakaalam ng lahat ng yan. Yung next minutes, seconds, we don't know. Ano? Kaya, palakasin natin. Yung katabi natin, no? Marahil bago siya sa care group natin, ano ang dapat niyang makita? Makita ng taong ito na nakapaligid sa kanya, yung mga kapatid niya na tutulong sa kanya. Magbibigay ng comfort sa kanya, ng lakas ng loob, ng tapang, at ng pag-asa. Hindi pagkain, kapatid, hindi pagkain. Hindi kape, hindi juice. Kailangan niya Diyos, hindi Diyos. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay aktibong pakikibahagi sa ating local church. Ito ang first priority ng ating buhay. Ano pa? Let's go to Roman number 2. Prioritizing the will of God. A, over self. Putting God first every day. Ang tawag dito ay time priority. No? Putting God first every day. Halimbawa, makinig kang mabuti kapatid, lalo na yung mga tatakas mamaya. Sa umaga, pagkagising mo, bago ka magbukas ng cellphone, bago mo buksan yung social media o trabaho, unahin mo ang panalangin sa salita ng Diyos. Kahit 15 to 30 minutes man lang. Kung tinatamid ka, kahit na 5 minutes. At least una siya. Bakit priority po ito? Kung ano ang inuuna mo sa umaga, yun ang tunay na pinagtitiwalaan at sinasandigan mo. In short, yun ang Diyos mo. Nakita mo? Kung ano yung inuuna mo, andun ang personal interest mo eh. Yun ang sabik na sabik ka, yun ang gustong-gusto mo. Biro mo, una pa yung social media, una pa yung Facebook, una pa yung cellphone, una pa yung trabaho. O ano, inuuna mo. Kung ano ang inuuna mo sa umaga, yun ang Diyos mo. No? So ano ang dapat natin gawin? Ano dapat mong gawin? Gumising ka ng maaga, kapatid. Magbasa ng isang kabanata ng Biblia. It won't take long. Mga 3 minutes, 4 minutes lang, tapos ka na. Magpasalamat at humingi ng gabay sa Diyos para sa araw na yan. Magpasalamat. I-align mo sa Panginoon ang puso mo bago ang anumang gawain. Yan ang una. Ang tapang mo, pupunta ka na, sasakay ka ng bus EDSA, hindi mo alam kung ano mangyayari dyan. Ang Diyos alam na. Kailangan mo ng gabay, kailangan safe ka. Bandayin mo ang sarili mo sapagkat iniingatan ka ng Diyos. Pwede niyo? Kailangan sumunod talaga eh. Kaya dito wala naman kayo mapapakinggan dito kundi sumunod sa Panginoon eh. Lagi namang ganun eh. Itinuro po ni Jesus sa kanyang mga alagad itong Lucas 23, pakinggan nyo. At sinabi niya sa kanilang lahat, pakinggan nyo, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ibig lang sabihin, huwag mong i-prioritize yung sarili mo. Unahin mo lagi yung kalooban ng Panginoon. Sabi pa sa Mateo 26:39, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Hindi niyo ba na-notice yun? Laging una si Lord. Una ang Diyos lagi. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban. Anong kalooban mo sa sarili mo? Anong kalooban ng Diyos sa iyo? Anong kalooban ng Diyos? Yun ang unahin mo, hindi yung kalooban mo. Alam mo? Inuuna ni Jesus ang kalooban ng kanyang ama. Ito nyo?
Maging mabuting halimbawa sana tayo sa ibang tao. Magsikap sa mga bagay na espiritual, tulad po ng paalala ni Apostol Pablo kay Timoteo. Natatanda niyo ba yun? Sa 1 Timothy chapter 4, verse 12 to 16, ano sabi niya? Huwag mong hayaang hamaking kanino man dahil sa iyong kabataan. Listen, yung mga young people dito. Sa halip sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Tamo? Young people. Habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob ng Espiritu Santo na ibinigay sa iyo. Yun po, habilin ni Apostol Pablo kay Timoteo. No? Verse 15, isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Pakaingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga bagay nito upang maligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Nakikita ba natin sa mga kabataan ngayon yan? Baka isa ka pa sa mga kabataang haling na haling sa Roblox. Di ba? Ano nangyayari sa mga kabataan ngayon? Kami napakasimple lang nung araw, tumbang preso. Di ba? Grupo, patintero. Di ba? Ang sarap tagu-ampong. Di ba? Ngayon, Roblox. Tinuturuan kang magnakaw, tinuturuan kang pumatay. China-challenge ka ng Roblox. Gamitin mo ang isip mo, wala na yung diwa ng Diyos kasi sa isip mo nagro-Roblox ka. Hindi ka nahiya sa pagkatao mong yan. Biktima ka. Hindi yan ang plano ng Diyos sa'yo. Yung kabataan, sabi ni Rizal, pag-asa ng bayan, I doubt it very much. Hindi nyo alam ang kasaysayan. Hindi nyo alam yung mga bayani ng lahi. Alam ba nyo yun? Hindi nyo alam ang history ng Pilipinas. So, nakita nyo? Mga kabataan ngayon, sayang, ano? Pero nagpapasalamat nga ako, dito inipon ng Diyos ang mga kabataan. Dito sila tinuturuan. Unang-una, dapat maging masunurin sila, mapagpakumbaba, at maibigin sa gawain ng Diyos. No? Ang kalooban ng Diyos ang dapat bigyan natin ng priority sa halip na pansariling kagustuhan natin. Ano pa? Prioritizing the will of God over family. Ayan, makinig kayo mabuti, ha? Marami ang kikibit ng balikat dito at magtataas ng kilay. Giving to the Lord even when we are under trial. Ito naman yung stewardship priority. No? Halimbawa, makinig ka rito. Tatay ka man o nanay ka man, halimbawa, may pinagdadaanan ka financially. Mabigat na problemang pampamilya. Sa kabila nito, nananatili kang tapat sa pagbibigay, pagtulong at pagiging mapagkawang gawa. Sa kabila nun, ha? Bakit? Kasi, kapag Diyos ang inuna mo, siya ang magiging Panginoon mo, hindi pera. Eto pa, natalakay na natin sa nakarang nating paksa ito, no? Yung Mateo 10:34 to 37. Tingnan nyo, huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Pinaliwanag ko na po nakaraan yan. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismong mga kasambahay. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit, no, ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Di ba?
Ang layo sa pamantayan ng tao, no? Pero yan po ang nais ng Panginoon sa atin. Pinaliwanag ko na po yan. Ngayon, mahalaga ito sapagkat sinabi ni Jesus sa Lucas 14:26, tingnan nyo, ano sabi niya? Hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Kailangan dito ng pangunawa. Pinaliwanag ko po yan. No, ha? Ano pa? Kailangan ting unahin ang kalooban ng Diyos bago ang pamilya ayon kay Jesus. Tulad ng halimbawa, ginawa ni Jesus ang kanyang sariling pamilya. Ginawa niya ito sa kanyang sariling pamilya. Maalala natin sa Mateo 12:46 hanggang 50, habang si Jesus ay nangangaral, ito na po yun, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas ng sinagoga dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap. So, bakit sila nasa labas? Ibig sabihin, wala sila sa gawain ng Panginoon. Wala ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid sa gawain ng Panginoon. 48. Ngunit sinabi niya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? 49. Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid. Makinig po kayo. Kailangan maintindihan natin itong mabuti. Yung pong talatang binasa ko, itinuturo po ni Jesus na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nakabatay sa dugo, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nang sabihin sa kanya na nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, ibig nila kayong makausap. Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, yun ang aking ina at mga kapatid. Doon sa mga hindi pa rin nakakaintindi, linawin pa natin ang ibig sabihin ng talata. Ang pagiging bahagi ng pamilya ng Diyos ay hindi lamang dahil sa dugo, dahil kadugo natin siya, dahil sa lahi o relihiyon na ating kinakaaniban, kundi dahil sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit. Lahat ng sumusunod sa kalooban ng ama ay kabilang sa espiritual na pamilya ni Jesus. Yun ang maliwanag doon. Sa madaling salita, ang tunay na pamilya ni Jesus ay ang mga taong sumusunod sa Panginoon. Kaya kung susundin natin ang Panginoon Diyos, magbubunga ito ng mas mabuting pamilya. Ang kalooban ng Diyos ay dapat maging mas mataas kaysa interes ng pamilya. Ano pa? Ang ibig, hindi naman sinabi na na hate your parents. Huwag nyo na silang mahalin yung tatay mo, nanay mo. Hindi lang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, kung mahal mo yung tatay mo, mas mahalin mo ang Diyos. Kasi sa Kanya nagmumula ang lahat ng bagay. Yun po yun. Hindi sinabing bawal. Mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang ama mo, ang anak mo. Mahalin mo sila, walang masama ron, pero dapat unahin mo ang Diyos. Yun po ibig sabihin nun. Sa top ng iyong agenda, kung gumagawa ka, una lagi ang Diyos, saka pamilya, saka yung kapwa-tao. Ganun po yun. Diyos, pamilya, kapwa-tao. Yun yung priority. Huwag yung pamilya, kapwa-tao, tapos Diyos yung natirang oras. Ito hindi lamang preaching eh. Instructional po ito. Kailangan maintindihan natin. Mga Pilipino tayo at marunong tayo ng Tagalog. Naintindihan natin yung mga sinasabi. Kailangan ma-digest natin mabuti yung naririnig natin. Dahil yun ang ibig sabihin ng Diyos. Hindi kayo nagtataka, bakit tayo nag-aksaya ng panahon sa church? Bakit tayo nagbibigay ng oras sa church? Bakit? Kasi kailangan natin ng Diyos. Sino hindi nangangailangan sa Diyos ito, pwede na umuwi. Pero yung lahat na nangangailangan, magpirmi kayo dahil kailangan natin siya. No? Prioritizing the will of God over business. It protects the heart away from greed. Ito naman yung holiness priority. It protects us, no, from greed. Makinig ka. Ito punong-puno ng halimbawa lagi, no? Halimbawa, merong hanap buhay na hindi nakakatulong sa spiritual life mo.
Mas pinili mong talikuran ito dahil mas mahalaga ang sumunod sa tawag ng Diyos. Marami sa atin ang natatakot iwan ang mga dinidiyos nila tulad ng mayamang binata. Ito yung tinutukoy na rich young ruler. Binatang may mataas na katungkulan at napakayaman, lumapit kay Jesus para magtanong kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. This guy is very rich, I tell you. Mayaman siya. Yung suot niya, nung lumapit siya kay Jesus, grabe. Kumikinang, kumikislap. Iginagalang siya because he is the rich young ruler. Sinabi sa kanya ni Jesus na kung gusto niyang maging ganap, simple lang eh. Kailangan niyang ipagbili ang lahat ng kanyang ari-arian, ipamigay sa mahihirap, at sumunod sa kanya. Sinong papayag niyan? Hindi ako papayag niyan. Siguradong ganyan ang iniisip niyo. Ba't ko ibibigay yung mga pinaghirapan ko? Pero iba pag sinabi ng Diyos, ibigay mo lahat, ibigay mo. Ikaw may sarili kang katwiran, talagang hindi mo ibibigay yan. Pinaghirapan mo yan eh. Pero pag sinabi sa'yo ng Lord na, ibigay mo lahat yan, wala kang ititira. Pag ang Diyos na nagsalta sa budhi mo, sumunod ka. Hindi mo pwedeng labanan yan. Sinabi na sa kanya, no? Kung gusto mo maging ganap, kailangan niya ipagbili ang lahat ng kanyang ari-arian. Pamigay sa mahirap at sumunod sa kanya. So, ano po ang naging reaksyon ng binatang mayaman? Umalis siyang malungkot. Bakit? Sapagkat labis niyang minamahal ang kanyang kayamanan at hindi niya ito kayang bitawan. Ganyan tayo eh. Mas mahalaga yung trabaho. So, ano ang aral na matututunan natin mula rito? Ang sabi ni Jesus, mas madali pang dumaan ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng langit. Parable po yun. No? Itinuro ni Jesus na hindi dapat maging Diyos ang kayamanan. Ipinakita ito ng mga apostol nang sumunod sila sa tawag ni Jesus. Pakinggan nyo, Mateo 4:18 hanggang 20. Minsan, naglalakad si Jesus tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niya maghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod kay Jesus. Ano na notice nyo? Noon di iniwan nila. Wala pong dahilan yan. Noon di iniwan nila. Chapter 9, verse 9. Pag alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka at maglingkod sa akin. Tumayo si Mateo at sumunod sa kanya. Bakit to? Walang ganon. Bakit po? Wala po. Wala akong tanong. Tandaan ninyo, may mga hanap buhay ang mga taong nabanggit, pero mas pinili nila ang sumunod kay Jesus. Kahanga-hanga yun. Paano ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya kung ganon? Paano na kaya yung mga pangarap nila? Naalala ko nung tawagin ako ng Panginoon. Maganda ang hanap buhay ko at maganda ang kinikita ko. Very comfortable ako. Pero nung tawagin ako sa kanyang gawain, iniwan ko po ang aking hanap buhay sapagkat malaki ang pagtitiwala ko sa Panginoon. Maliwanag kasi sa akin na hindi magpapabaya ang Diyos at siya ang magbibigay ng probisyon para sa aking pamilya. Na-practice ko yun eh. Mapapractice ninyo yun. Di ba? Tulad ng mayamang bata, nagdududa ka pa rin ba kaya hindi mo mabitiwan ang pinangahawakan mo dahil nag-aalala kang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit o magutom kaya? Takot ka ba? Hindi pwedeng yung utos ng Diyos iniisip lang natin. Hindi pwedeng yung tawag ng Diyos ay narinig lang natin. May aksyon na ginagawa ang tao pag kinakausap ng Diyos. Kinakausap mo ba ng Diyos sa ministeryo? Sa care group, kinakausap ka ba ng Diyos? Ano ang sinasabi niya? Ano ang sinasabi niya doon sa mga umaawit dito, sa mga tumutugtog dito? May sinasabi ba ang Diyos sa kanila?
You better listen. You better listen. Hindi tayo tinawag para magtumpukan dito, para magdaldalan dito, para mag-enjoy sa ating Sunday service. At kumain ng marami at uminom. No? So, ngayong umaga, baka nagdududa ka pa rin. Hindi ko kaya yung ginawa mo, Pastor. Siguro, iba yung Diyos mo. Pero yung Diyos ko kasi alam ko, kaya niyang isupport ang lahat ng pangangailangan ng pamilya ko. I knew my Lord. Kilala ko. Kilala mo ba siya? Malapit ka ba sa Kanya? Close ba kayo? Mabuti basahin natin ang halimbawa ni Jesus tungkol sa pagkabalisa o pag-aalala. Mateo 6:30 hanggang 34. Basahin natin to. Kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan na iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Tingnan niyo po, pinapaliwanag ni Jesus, ha? Itong pagpapaliwanag niya, hindi mahirap intindihin. Marunong ka mag-Pilipino, maintindihan mo to. Ulitin ko po yung basa. Kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan na iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. I'm sure naintindihan nyo. No? Itinuturo ng Panginoon na huwag tayong mabuhay sa pag-aalala. No? Tungkol sa kinabukasan. Hindi po ibig sabihin na huwag na tayong magplano. Huwag na tayo mag-isip. Huwag natin pasanin ng problema na hindi pa dumarating. Hindi po yun. Ang ibig po sabihin ni Jesus, ang bawat araw ay may sarili ng hamon at problema. Today, tomorrow, and the next day, next week, probably next month. Hindi natin hawak ang bukas. Pero hawak ito ng Diyos. Amen? Hindi natin hawak ang araw natin, pero hawak po ito ng Diyos. Amen? Marami pa rin ang hindi convince sa inyo. Nakikita ko, nadadama ko na marami sa inyo hindi kumbinsido. Ang pag-aalala ay hindi nakakatulong. Ngunit, ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa puso at isipan. So sa madaling salita, sundin at magtiwala sa Panginoon ngayon at Siya ang bahala bukas. Trust the Lord. Di ba? Ang magandang halimbawa nito ay si Jose. Kilala natin si Jose. Ano man ang gawin niya, nagbubunga ng tagumpay. Sabi po sa Genesis 39 verse 2, sa buong panahon ng paglilingkod niya sa bahay ni Potiphar, ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Ano man kanyang gawin ay nagtatagumpay. Yan yung isang classic example ng mga nagpapasakop sa Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay dapat mas mataas kaysa interest natin sa trabaho. Magagawa mo yan. Ano pa? Prioritizing the will of God over everything. Ito po ay seeking God in all aspects of life. Ito naman yung lifestyle priority. May maganda na namang halimbawa niya. Halimbawa, pagdating sa trabaho, sa pamilya, sa pera, sa relasyon, sa plano, lagi mong itanong sa sarili mo, paano ko gagamitin ang lahat ng ito para luwalhatiin ang Diyos? Oh, come to think of it. Every time you think about money, relationship, plans, no? Always ask yourself, paano
ko gagamitin ang lahat ng ito para luwalhatiin ng Diyos? Alam niyo, hindi kasi compartmentalize ang faith. Buong buhay ang sakop nito. Buong buhay sakop nito. Malinaw ang turo ni Jesus sa Lucas 14:33. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Ang hirap, no? Pero mo, tatalikuran mo ang lahat sa iyong buhay. No? Ganyan po ang naging desisyon ni Apostol Pablo sa kanyang buhay. Mababasa natin yung record niya sa Philippians chapter 3, verses 4 to 11. Medyo mahaba po ito. Ano sabi niya? Ang totoo, pakinggan niyo po, ito buhay niya to no? Ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga panlabas na seremonya. Kung iniisip ninyo man na siya'y may katuwirang umasa sa gantong gawain, lalo na ako. Ako'y tinuli ng ika-8 araw mula nang ako'y isilang. Ayon sa batas yan. Ako isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at katutubong Hebreyo. Kung pagsunod naman ng kautusan pag-uusapan, ako isang Pariseo. Dahil sa masugid kong pagsunod sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kaya't kung sa pagiging matuwid ayon sa kautusan, wala ring may susumbat sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagang ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buwat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Nakaka-inspire. Ako po yung inspired nung binabasa ko yan. Yung gusto niya, gusto ko rin eh. Iba yung panahon niya, iba yung panahon ko. Iba ang kalagayan noon, saka ngayon. Pero kahit sa malilit na paraan, magagawa ko yung ginagawa niya. Magagawa niyo rin. Depende yan kung sino ang Panginoon mo. Kaya nga para sa akin, ang kalooban ng Diyos ay dapat mas mataas sa lahat. Kailangan nating maunawaan kung ang tunay na mahalaga sa buhay natin. Ano ang tunay na mahalaga sa buhay natin? Madali tayong maging abala sa maraming bagay, tulad ng ating mababasa. Naalala niyo si Marta? Lucas 10:40-41. Alam niyo na itong kasi. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at dumaing, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maganda ng mag-isa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Yung kapatid nakafocus, may Bible study. Siya naman pagluluto ng merienda ang inaatupag. Alin ang priority? Sa buhay natin, madali tayo magkamali eh. Kasi yung mga hindi priority, yun ang inuuna natin. Pero yung priority, halimbawa, ngayon naman tayo, lahat tayo humihinga rito ngayon sa loob ng church eh. Ano bang pinakauna sa buhay mo ngayon? Hindi ba yung sarili mong buhay? Pag huminto yan ang paghinga, tigok yan. Yung paghinga galing sa Diyos. Yung buhay galing sa Diyos. Ano ang priority mo ngayon? Naintindihan mo ba yun? Ganun kasimple. Ganun kasimple yan. No? Dapat, piliin mo yung mabuting bahagi, yun ang hindi napili ni Marta. Yung mabuting bahagi. Ano po sabi sa Luke 10:42? Ngunit iisa lamang ang talagang kailangan.
Mas mabuti ang pinili ni Maria, ito'y hindi aalisin sa kanya. Marunong si Maria, yung kapatid ni Marta. No? Nakita natin ang mga mabubuting bahagi tungkol sa kalooban ng Diyos. Ano po yun? Hanapin ang paghahari ni Kristo sa ating buhay. Totoo ba, kapatid, naghahari si Jesus sa'yo? Sino? O naghahari si tatay sa'yo? O naghahari yung pera sa bahay? No? Maglingkod ng tapat bilang alagad ng Panginoon. Makibahagi sa lahat ng gawain sa iglesia ni Jesucristo. Sa akin po pagtatapos, babasahin ko po yung talinghaga ng dakilang hapunan. At ito po yung ipinakita ni Jesus. Ano po ang pinakita rito? Ang panganib ng mga taong nagpapalusot. Baka kasama ka dito, basahin natin ang Lucas 14, 16 hanggang 18. Sumagot si Jesus, no? Isang lalaki ang naganda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit, nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanin sa akin. Inyo, marami gagamitin po yung ari-arian, yung kanilang pamilya, yung hanap buhay o negosyo para magdahilan. Tulad po na nangyari dito. No? Sabi po sa Lucas 14, 18 hanggang 20, ito naman, mababasa natin. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid, kailangan ko itong puntahan, kayo na sana bahala magpaumanin sa akin. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 paris ng kalabaw at kailangan masubukan ko sa bukid ang mga yon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo. Kanya-kanyang dahilan, ano? Ikaw, anong dahilan mo? Diba? So, ano ang resulta kapag hindi natin inuna ang Panginoon? Ano nangyari? Lucas 14, 21 hanggang 24. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, magmadali kang pumunta sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang inutos ninyo, ngunit marami pang bakanting upuan. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sinumang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayan ay hindi makakakain ng aking handa. Ang lalim ng babala, no? Kapag tunay nating nauunawaan ang kalooban ng Diyos at ang mga pagpapalang dulot ng pagsunod sa kalooban niya bilang priority one, hindi ito magiging mabigat para sa atin. May malaking question mark sa inyo. Inuuna ba ninyo ang kalooban ng Diyos bilang priority sa inyong buhay? Ang makakasagot niyan kayo rin. Sana masabi rin natin sa Diyos ang sinabi ni Jesus sa Mateo 26:39. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kumari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Yan po yung priority. Marahil hanggang ngayon nag-iisip ka pa. Malalim yung pinag-uusapan ngayong umaga. No? Mamaya, mag-uusap kayo. May salo-salo kayo. Lalo ninyong mapapalitaw dito yung kung ano yung mga naintindihan ninyo. Masasabi nyo ngayon sa sarili nyo kung talagang una ang Lord o una kayo, una ang trabaho, una ang pamilya, una ang pera. No? So, umagang ito, magpatuloy tayo sa ating gawain. Purihin natin ang Panginoon. Ama naming Diyos, sa oras na ito, inaamin namin na madalas naming inuuna ang aming sarili kagustuhan at kalooban. Ngunit ngayon, inihiling namin na ikaw na ang mauna sa lahat. Ituwid mo ang aming puso
upang ang kalooban mo ang maging una sa mga desisyon namin. Turuan mo kami magtiwala sa iyo ng higit sa aming pangunawa. Bigyan mo kami ng lakas na sumunod kahit mahirap at tapang na piliin ang tama kahit hindi popular. Yaan mong ang buhay namin ay maging larawan ni Kristo. Kung saan mo kami tawagin, susunod kami. Kung ano ay pagawa mo, gagawin namin. Kung ano ang ayaw mo, iiwan namin. Panginoon, sana ikaw ang maging first priority namin sa oras, sa desisyon, sa relasyon, sa trabaho, at sa pang-araw-araw na pamumuhay. Naway marinig sa amin ang salitang, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Maraming salamat, Ama, sa liwanag ng iyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Nawa, ang Diyos ay siyang maging lakas ninyo sa bawat araw. Pagpalain kayo ng Diyos Ama, ingatan kayo ng Diyos Anak, at patubayan kayo ng Diyos Espiritu Santo. Naway, ang kanyang kapayapaan ang maghari sa inyong puso, ang kanyang biyaya ang sumuporta sa inyong lakad, at ang kanyang pag-ibig ang makita sa inyong buhay. Lumakad kayo sa linggong ito na may kagalakan, may pag-asa, at may katiyakan na ang Diyos ay kasama ninyo, nangunguna sa inyo at gumagawa para sa inyong kabutihan. Maraming salamat po. Ito ang panalangin namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ang lahat ng pinagpala ay sumigaw ng Amen! Purihin natin ang Panginoon.